Yan mga otit, kagagaling lang natin ng Cartimar. Kung napanood nyo yung last vlog natin mga otits, at sa mga hindi pa nakakapanood, watch na kayo mga otits. Latest update yon at latest price ng mga isda doon sa Cartimar. Yun, pagkatapos nun, eto. Bali after vlog sa Cartimar, diretso tayo sa Bacoor, doon sa extended farm natin. Bali kumuha lang tayo ng mga iilan na guppies na pwedeng palakihin pa dito sa kabila. Kasi nga medyo meron pa tayong mga bakanteng tanks. So meron ditong mga P-dirt koi. Ayan, mga palalakihin pa natin to. Ito P-dirt koi din to. Tapos meron tayong full gold. Ito yung mga female ng full gold natin. Tapos ito naman yung mga male. Mga juvie size pa to mga otits eh. Tapos MSSVT. Ito yung kanyang mga babae naman. Acclimate muna natin to mga otits. Medyo mahaba-haba rin yung binyahe na itong mga to eh. Yun, maraming isda ngayon sa Cartimar mga otits. Maraming isda sa Cartimar ngayon. Acclimate muna natin sila mga otits. Siyempre malayo-layo din yung binyahe ng mga to. Sa mga nagtatanong at nag-PPM sa akin mga otits, maraming isda ngayon sa Cartimar. Hindi ko lang masyadong naiikot dahil gusto ko maging productive yung araw natin. So galing Cartimar, rekta ako sa Bacoor, tapos uwi ako sa 13 para marami tayong nagawa, di ba? Ito, meron tayong HB rin dito. Lagay natin dito. Tapos itong mga full gold, lalagay ko din yung mga full gold sa taas. Gusto mo ba ng free aquatic plants at Betas Journey sticker? Shop na po sa Shopee natin at Lazada. Marami tayong available ng fish food dyan at vitamins para sa mga isda mo. Check out na. Dito natin ilalagay yung mga full gold natin. Mga juvie size pa nga itong mga full gold natin. Maliliit pa pero at least nabawasan yung laman doon ng tank ng mga full gold. Tapos ng mga ibang isda kasi sobrang dami na rin talaga mga fry at mga palakihin pa doon sa kabilang farm. Acclimate muna natin sila mga otits kahit mga 15 minutes lang kasi mahaba-haba po yung binyahe nila at sobrang init din kanina. So para hindi sila manibago sa temperature, kailangan acclimate muna natin sila. Nang sa gayon, syempre ma-adapt nila yung bagong temperature ng tubig dito sa 13. Syempre nagbago na rin yung nila yung temperature kanina dun sa daan na habang binabiyahe ko sila. Kaya mas mainam talagang i-acclimate natin yan. Bali sa mga kaotit natin na nag-PPM sa akin kung saan yung Cartimar, bali matatagpuan po yun sa Pasay. So punta lang kayo doon mga otits, maraming mga available na iba't ibang klaseng isda doon. Tsaka kung may mga kailangan kayong accessories, yun, pwede kayong pumunta doon, may mag-window shopping. Siyempre masusuportahan nyo rin yung mga breeders natin, yung mga fish farmers natin na nagpa-farm ng mga molly-molly. Tapos yung mga backyard breeders din natin na nagsusupply sa kanila ng mga iba't ibang klaseng isda tulad ng beta, gapi, ganun. Nakakapagod din. Pero at least naging productive tayo mga tito. Napunta tayo ng Cartimar, nakakuha tayo ng isda sa extended farm, nakasipat-sipat tayo. Dumaan ako sa extended farm kasi nga marami naghahanap ng ng blue ivory natin. Kaya lang medyo maliit pa, hindi pa kayang i-out. Siguro mga 2 weeks, 3 weeks, or 1 month. Mga ganun. 1 month na lang. Bali yun, habang nag-acclimate tayo, pakain muna tayo. Bali unahin natin itong Titonomics fish food natin, na bestseller natin. Tapos syempre, ito pa pala, meron tayong dried 2B. Tapos dried dap niya. Ayan, meron tayong 3 fish food. Tapos may vitamins din tayo, talisin, banana extract, na pwede sa gapi, molly, crayfish, dwarf shrimp, beta, corridoras, tetras, angelfish. Yan. Pakain tayo ng Titonomics fish food. So yun, balik tayo dun sa Cartimar na kwentuhan natin mga otits. Supportahan din natin sila kasi sabi ng mga nagtitinda dun, hindi na raw sila masyadong tinatao. So yun. Para lumakas pa yung industriya natin, syempre, kawawa rin yung mga nagpa-farm eh. Tapos yung mga nagpa-backyard breeder. Diba? Maganda supportahan natin din yung Cartimar. Punta-puntahan din natin mga otit. Bisitahin din natin paminsan kapag may natitripan kayong isda.
syempre, hindi lang din naman yung mga nagtitinda sa Cartimar yung kumikita dyan. Syempre, mga otits, pati rin yung mga backyard breeder at yung mga nagpa-farm talaga. Yung mga yung nagpa-farm ng mga molly doon sa Laguna, o yung nagpa-farm ng mga koy sa Pampanga. Yun yung mga, syempre, maapektuhan. Diba? Baka sa susunod, wala na tayong mga farmers ng mga koy. Wala nang nagbe-breed ng koy, wala nang nagbe-breed ng molly. Kasi isa sa pinakamalaking bagsakan ng isda is yung Cartimar. Kapag, syempre, huminto-hinto din yung negosyo dun sa Cartimar, yun, maapektuhan yung ibang breeder. Pero yun lang naman, yung ko lang. Wala lang. Nakwento ko lang. Habang nag-acclimate tayo, parang yung pagkwentuhan tayo, mga otits. Yun, mga otits, change topic na. Change topic. Bali, meron tayo ditong mga fry ng ating mga molly. Ayan, oh. Ayan, marami pa yan sa baba. Ayan. So, nakakatuwa lang mga otits kasi mga ribbon tong mga to eh. Pakita ako sa inyo. Bali, ito hinihintay ko bumuga. Itong round tail natin na white eye. Ang laki nga, no? Mga ganito siya. Kalaki. So, ito yung hinihintay natin bumuga. Bali, babalik ko na to mga tito. Nakita ko na. Ayun. Ayun, nagtago na naman sa tubo. Bali, nakita ko na siya mga otits. Grabe, dadakutin ko na to. Nagtatago kasi sila sa tubo. Yun. Huli ka. Ayun na. Nagtago sa tubo eh. Ayun na. Eto na nga. Ito yung nag-drop eh. Ayan o. Lalagay ko lang sa aquarium. Ito yung sinasabi ko sa inyong ribbon mga otits. Lyre tail naman siya. Ang laki niya rin oh. Grabe. So ito yung nag-drop oh. Tingnan nyo naman. Mukhang nangihina-hina pa. Ayan, nag-drop yan. So bibilisan ulit natin palakihan yung mga anak na ito. Para makapag-out tayo ng mabilis sa, sa market. Lalagay ko na ulit. Baka ma-stress. Pasensya na po sa mga ka-otit natin at kinamay na po natin tong molly. Baka kasi tumalon. Kawawa naman. Bali, papakawalan na rin natin pala tong mga to. Kasi kawawa na rin dahil dami na rin nilang poops sa kanilang mga plastic. Tapos, kada plastic pa, since Juby pa nga, ginawa kong apat-apat. Bagong bili yung mga isda nyo, mga otits, wag muna kayo magpapakain. Yun, may ano pa. May naipit. Mas maigi mga otits. Hintay muna kayo mga ilang oras bago magpakain. O kaya, much better, kinabukasan na kayo magpakain. Kasi, stress pa yan sa biyahe. Medyo hilo-hilo pa yan. Ito, ang dami na ng poops nyo. Mga otits, tignan nyo, ang dami na ng poops. Pero okay lang, kaya nating i-manage yan. Buti na lang, mabilis din tayong nakauwi. Dahil kalalagay lang natin, tambayan muna sila sa gilid. Ina-adapt nila yung bago nilang lagayan. Ayun yung pero. Yung mga full gold natin. Medyo bata pa nga, hindi namang ganong kagandahan, pero papalag na rin yung mga yan. So palalakin pa natin to mga otits. Yan, maliliit pa tong mga to. Pero nagdala na rin ako ng isang male dito na pangmatindihan. Para makasundot-sundot dun sa mga female natin. So yun na lang muna siguro mga otits ngayon. At syempre sa mga gustong mag-order sa atin ng mga guppies, marami pa tayong available dito. Pwede nyo akong i-message sa bagong FB page natin, Tito Otits. Ayan mga otits, dyan nyo ako i-message kapag bibili kayo ng isda. Tapos, syempre no outside transaction sa Shopee. Bawal po tayo dyan mag-usap about sa isda. Kaya message nyo muna ako sa bagong page natin, Tito Otits. Tapos sa mga order ng mga fish food, rektahin nyo na lang sa Shopee at Lazada. Yon, pwede kayong umiscore dyan para mabilis lumaki yung mga isda nyo.
Yun lang mga otits, maraming salamat.